Hello sa Chronicles Recap. Bago tayo magpatuloy sa pagsusuri ng manhwa, nais kong ipakiusap sa inyo na mag-subscribe at i-like ito. May isa pang bagay na nagpapagulo sa ating bida tungkol kay Roman. Nabanggit nila na siya ay dapat pumunta sa battlefield sa halip na ang kanyang pangalawang nakababatang kapatid ay pinadala kesa sa kanya, at siya ay labis na natatakot sa mga posibleng mangyari sa kanya sa battlefield. Ngunit pagdating kay Roman, siya ay mayroon ng pangako na ikakasal kay Flora, at maraming paraan upang iwasan ang pumunta sa digmaan para lang sa kasal ng miyembro ng Maharlika. Iniisip ng dating Roman na gusto niyang tapusin ang kanyang buhay dahil sa takot na sumali sa digmaan. Tinanong niya kay Hans kung close ba sila ni Anthony Barco sa isa't isa. Sinabi ni Hans kay Roman sa kamakailang panahon, wala ni isa sa mga individual ang naglaan ng oras sa kanila. Mukha sinabi ni Hans na punta siya sa hindi magandang sitwasyon. Sinabi ni Hans noong panahon kung kailan nagsimula ang usapan tungkol sa kasal kay Lawrence. Isang malaking hadlang para sa pamilyang Barco, ang walang ibang gusto nila ay pigilan ang nakatakdang kasal sa pagitan nina Dimitri at Lawrence. At ang pinakamadaling paraan upang malutas ang problemang iyon, ito'y ang pigilin ang kasal bago pa man ito mangyari. Kaya ginawa nila iyon para kay Roman, kaya humantong ang dating Roman sa kanyang pagpapakamatay. Sinabi ni Hans na sa katunayan, sa mga ilang araw na ang nakalipas nakatanggap sila ng imbitasyon mula sa pamilya Barco. Nagulat si Roman nang makatanggap ng sulat mula sa pamilya Barco. Ang kasamaang palad, noong panahon iyong nagsasanay pa si Roman. Nababastusan si Roman dahil minamaliit siya ng pamilyang Barco. Dahil nakakabahala iyon sa kanya, tinanong ni Roman kay Hans kung kailan magaganap iyon. Sinabi ni Hans na eksaktong 2 linggo mula ngayon. Kaya sinabi ni Roman kay Hans na sabihin sa pamilyang Barco na dadalo siya sa party. Kinabukasan sa palasyo ng Dimitri, sinabi ni Hans kay Kevin na hinihintay na siya ng kanilang young master. Binulong ni Hans kay Kevin na huwag siyang magugulat sa pagbabago sa young master nila. Naiintindihan naman ni Kevin ang sinabi ni Hans sa kanya. Dumating na si Kevin kung saan hinahanap na siya ng kanilang young master. Nakita ni Kevin ang pagbabago sa itsura ni Roman dahil ang atmosphere sa paligid ay nagbago din. Kinamusta siya ni Roman kung kamusta na siya. Sinabi ni Kevin na ginagampanan niya ang mga bagay sa loob ng palasyo, dahil sa tulong ni Hans sa paligid. Pero nag-aalala si Kevin sa isang bagay. Sinabi ni Kevin na nagtataka siya sa buong oras niya sa loob ng palasyo, at tinatanong niya din kung ano ang ginagampanan niya na papel sa kanya. Sinabi niya ay hindi siya sigurado kung may magagawa siya para sa kanilang young master. Naiintindihan ni Kevin ang sinabi ni Roman sa kanya na mamumuhay siya kasama ang young master niya, pero hindi niya maintindihan kung paano ang isang ordinaryong tao tulad niya ay makakatulong sa kanya. Sinabi ni Kevin kung mayroon ba siyang anumang magagawa para sa young master niya. Kaya sinabi ni Roman kung ano ang papel ni Kevin at kung bakit siya pinapunta dito. Sinabi ni Roman kay Kevin na balak niyang gamitin siya bilang kanyang sandata. Nagulat si Kevin sa sinasabi sa kanya na gagawin siyang sandata ng kanyang young master. Sinabi ni Roman, ang desisyon kung paano gamitin ang sarili ay hindi dapat nakasalalay sa ibang tao. Kaya ibinigay ni Roman kay Kevin ang 3 landas na pwede niyang piliin kung ano ang gusto niya. Ang una ay ang iwasan gumamit ng sandata. Kung ang paghawak ng sandata at kumakalat na mga dugo, kung ayon ang ikinatatakot ni Kevin, hindi niya kailangan na maging sandata ni Roman, kundi ang maging mga kamay at paa ni Roman. At, sinabi rin niya na pwede siyang matuto sa pagsunod kay Hans at gawin ang mga pinag-uutos niya, kung iyon ang magiging role niya. Ang pangalawa ay maging sandata niya at protektahan siya palagi. Pero sinabi ni Kevin kay Roman na hindi pa siya nakakahawak ng sandata sa buong buhay niya. Ayun lang ang kaso ni Kevin, kaya kung magpapasya siya na kunin ang pangalawang opsyon niya, susubukan ni Kevin ang kagustuhan niya na gamit ang mga paraan na magdudulot ng napakasakit na hirap. Ang limb crushing. Isang paraan na magdudulot ng napakasakit na hirap, para bang ang iyong mga buto at kalamnan ay pinipisil o nababali sa sobrang sakit. Hindi ito kundi salita na sukat sa iyong pagiging handa, na mapatunayan niya ang halaga niya sa kanya. At ang huling opsyon ni Kevin, binunot ni Roman ang espada. Ibinigay ni Roman ang espada kay Kevin at sinabi ni Roman na kunin niya ang espada at putulin ang kanyang kamay. Sinabi ni Roman kay Kevin na kung siya ay nasa isang sitwasyon kung saan siya mismo ang nagbibigay ng sakit sa sarili niya. Kaya sinabi ni Roman na titisiin ni Kevin ito hanggang sa wakas. Sinabi niya kay Kevin na pwede siyang magiging mas malakas at mas mabilis na umunlad kaysa sa sinuman sa pamamaraan na iyon.
Iniisip ni Roman na kahit na ang Mad Demon na nakita niya sa kalye, ay naging isa sa mga 4 Heavenly Kings sa kagustuhan niya. Iniisip ni Roman kung ano ang gagawin ni Kevin. Sinabi ni Roman kay Kevin na kung ano ang pipiliin niya dito, siguradong magiging mahalaga siya sa kanya. Kung paano siya gagamitin ay para sa iyo din mismo ang magpapasya. Ang mga alala ni Kevin. Sa labas ng kastilyo ng Dimitri, isang lumang bahay na maaaring mag-collapse anumang oras. Isang bata ang ipinanganak dito, si Kevin. Simula nung maliit pa siya ay nagtatrabaho na upang mabuhay sila sa kahirapan. At nagpapasalamat siya sa kanyang pamilya dahil tinulungan nila siya kung nasaan man siya. Na kaya niyang matutunan kung paano magtrabaho ng madalas. Kahit gaano karaming pagsisikap ang ginawa ni Kevin, ay may laging may kumukuha nito sa kanya. Ayon ang buhay na maging mahina, kaya hindi niya magawang kalimutan ang nakita niya. Nakita niya kung gaano kalakas si Roman. Hindi maintindihan ni Kevin kung bakit pinapagawa sa kanya ng young master niya na putulin ang kanyang kamay. Ngunit kung hanggat maaari siya maging mas malakas gagawin niya ito. Kung kaya niya gayahin kahit konti ang lakas na ipinakita ng young master niya. Sinabi ni Kevin kung magagawa niya lang makatakas sa isang buhay na kumukuha ng lahat sa kanya. Kaya susubukan na ni Kevin ang pinapagawa ni Roman sa kanya. Handa na si Kevin na putulin ang kanyang kamay. Binuhos niya ang kanyang lakas upang putulin ang kanyang kamay. Sa ibang eksena, makikita si Chris na nagpasyang iwan ang pagiging isang knight at sinundan ang kanyang young master. Sinabi niya na bigla siyang nagpasyang pumasok sa linggong pagsasanay. Kaya tinawag na lang niya si Hans. Narinig ni Chris na ang kanilang young master ay tapos na sa pagsasanay kaya tinanong niya kung nasaan na siya. Sinabi ni Hans na may usapan sila ni Kevin at sinabihan silang huwag silang istorbohin. Hindi kilala ni Chris kung sino ang kinakausap ng kanilang young master. Sa ibang eksena, makikita ang isang espada na maraming dugo nakabalot dito. Hindi mapigilan ni Kevin ang sakit na nararamdaman niya dahil sa ginawa niya. Dahil doon, nabitawan niya ang kanyang espada at bumagsak siya sa sahig. Tinignan lang ni Roman si Kevin na walang impresyon. Sa kabilang kwarto, nagulat si Hans at tinanong ang kanyang young master kung nasaktan ba siya dahil nakita ni Hans ang espada na maraming dugo. Sinabi ni Roman na huwag mag-alala si Hans dahil okay lang siya. Sinabi ni Roman na hindi sa kanya ang dugo na nakikita niya sa espada iyan. At habang puputulan na sana ni Kevin ang kanyang kamay, linagyan niya ito ng mga ilusyon at nahulog si Kevin sa ilusyon sa ginawa niya. Ito ang tinatawag na Charm of the Illusion Demon. Habang sinusubukan niya siya sa pamamagitan ng paglagay sa kanya sa isang ilusyon sa maikling panahon, si Kevin ay bumagsak sa kanyang pulso bago siya nahulog sa ilusyon niya. Kung ang kanyang spell ay kahit kaunti lang na maging mahina sa kanya, baka pati buong kamay niya ay magkaroon ng matinding pagkaputol niya. 2 linggo hanggang sa pagdadalo sa party. At 6 na buwan hanggang sa digmaan kung saan madidraft siya sa gitna ng labanan. Sinabi ni Roman na marami pa silang pagkakataon na turuan sila Chris at Kevin. Natutuwa si Roman dahil maraming matutunan sila Chris at Kevin sa kanya.